pa ang ating food for the soul and food for the spirit today. Sabi ho sa Job 14:1. 14. Ayan. Ito may klilan itong sinabi niya. Alam mo ba, partner, ng buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad daw ho nito ay isang bulaklak. Namumukadkad ngunit agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Ayan ang buhay. Opo, ang buhay po ng tao, mga kaibigan, ha? At kaya nga sinasabi sa Kawikaan, huwag mong kalilimutan ang aking kautusan, anak ko, sabi ng Diyos, mga kaibigan. Kundi ingatan ang iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw, mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan ng katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso, sa gayon makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at tao. Tumiwala ka, sabi ho niya, sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Magbalik loob sa Diyos, partner. Alam mo bakit? Maikli ang buhay. Ito na. Bakit ko ho ito nakwento sa inyo? Kung babalikan po natin, no, nung nakaraan, ilang araw nakalipas, naalala ho ninyo yung Air India, yung aeroplanong Air India, di ba? Ilan ba namatay doon? 241. 241. Tapos meron pang nadagdag, yung nasa ground partner, hindi mga pasahero na nadamay doon sa pagbagsak. Para sa atin, isa po itong panibagong ulat ng balita. Diba? Na napag-uusapan. Anong reaction po natin dito? Diba? Ay, kawawa naman sila. Ay, grabe, ganyan. Diba? Pero alam nyo ho, mga kaibigan, may mga bagay o kwento ho doon sa nangyaring yun na pwede nating pagnilay-nilayan. Oo, na pwedeng makapagpabago ng ating pananaw, lalo na sa oras, lalo na ho sa layunin, at yung hong biyaya na binibigay ng Panginoong Diyos sa bawat sandali. Di ba? Kung titignan ho natin, tignan nyo ho. Sa nangyaring aksidente, kung babalikan natin, di ba? Isang pamilya na matagal na hong nangangarap na makapunta sa United Kingdom. Diba? Kumbaga, kung titignan ho natin yung kwento, itong pamilya na ito, paulit-ulit ho silang, tawag dito? Nahahadlangan. Diba? Hindi matuloy-tuloy. Dahil sa mga responsibilidad, siguro naaantala, yung decision making, partner. At sa wakas, that day, nakasakay rin ho sila sa eroplano. Tama? Pero, ang nakakalungkot na istorya ng pamilya, hindi po sila nakarating sa kanilang paroroonan. At kung babalikan ho natin yun, isipin ho natin, ang dami ho nating plano sa buhay. Amen? Amen. Napakarami ho nating plano sa buhay. Na balang araw ay ganito, na ganito, ganyan. Ang dami mong pangarap, partner. Tama? Pero sabi nga nila, kung lagi nating ipagpapaliban ang balang araw, ang salitang balang araw, ay nagiging wala na lang. Walang saysay. Tulad na nangyari. Di ba na ipagpaliban, ganyan-ganyan. Pero di ba, ang sakit sa puso, ang lalim, partner. Napakalalim. Napakalalim ho, mga ka-music. Ito pong pinag-uusapan po natin. Parang malalim na paalala, partner, ng Panginoong Diyos sa atin at yung buhay natin. Amen? Amen. You see, mga kaibigan, sa isang iglap, buong pamilya. Pangalawa, di ba meron tayong nabalitaan na isang babae nasasakay na sana, na-delay, na-late po siya. Hindi siya umabot sa check-in ng eroplano na yun. Nakiusap siya, galit na galit po siya, dismayado siya, pero ganun pa man tinanggihan po siya. Hindi, wala na late ka na, paalis na yung eroplano. Hindi ba? Diba? Galit na galit siya. Bigo Diba?
Pero, partner, nagbago yung kanyang pananaw nang nalaman niya na yung kanyang sasakyang eroplano ay bumagsak. Medyo, ano siya, partner, parang di niya lubos maisip anong dahilan. Di ba? Yung pala, pwedeng sabihin natin na meron pa siyang misyon sa mundong ito at siya ay prinoteksyonan ng ating Panginoong Diyos. Biruin mo, partner, 10 minutes. 10 minutes lang, di ba? 10 minutes lang. Kaya siyang may na-late. dahilan, partner, eh. Bakit minsan nalilate ka? Minsan, nasira yung sasakyan mo, paalis ka pa lang. Maybe there is something that might occur. But, pinastop ka saglit ng Panginoon. Amen? Sabi nga, hindi ibinibigay sa atin lagi ang ating mga gusto. Dahil nakikita ng Panginoong Diyos na hindi natin kayang makita. Minsan yung salitang no o hindi o no, sinasabi ko ng Panginoon, may dahilan kung bakit tayo buhay pa. Amen? Amen. Alright. Sumusunod, yung lalaki ho na nakaligtas, mga kaibigan. Imagine mo ha, nahati po yung eroplano at napunta siya sa bahagi ng eroplano na hindi nasusunog. Diba? Hindi sunog. Alright? Nakalabas ho siyang buhay. Diba? Yung nanginginig, yung trauma. Gulat. Pero buhay siya. Right? Sabi ko ng iba, swerte naman nun. Hindi po swerte yun. May dahilan po yun. Diba? Ano hong sinasabi sa Ecclesiastes 3:1? May panahon para sa lahat ng bagay at oras para sa bawat gawain sa ilalim ho ng langit. May dahilan pa rin po bakit siya nabuhay. Okay? At ito pa. Ito yung nakakalungkot na party, partner eh. Yung mga hindi nakauwi. Yung mga nangamatay sa eroplano. Yung mga taong may pangarap, may pamilya, may kwentong hindi pa natatapos, ano ha? At imagine mo, yun na pala yung huling halik nila sa kanilang mga mahal sa buhay, yakap, diba? Na hindi nila alam. Hanggang doon na lang. So, dito sa nangyaring ito, hindi lang po siya balita eh, na binalita natin dito, binalita ng buong mundo. Amen? Amen. Ito po'y paalala. Opo, paalala po ito sa ating lahat. Ano pong paalala dito? Diba? Na walang kasiguruhan ang oras, ang araw. Hindi po tayo siguradong tatanda. May mga ganon. Hindi tayo siguradong may mamaya pa. Ibig sabihin, ang meron lang ho tayong kasiguruhan ay yung ngayon. Yung ngayon. Diba sinasabi nga sa Bible, diba? Huwag mo isipin yung bukas. Bahala ang Diyos dyan. Amen? Ang meron ho tayo ngayon, humihinga, tumitibok ang puso, at isang pagkakataon. Kaya nga everyday, we have to thank the Heavenly Father. We have to thank the Heavenly Father in the name of Jesus na nagising tayo ngayong umaga. Lagi naming sinasabi dito ni Darlene yun na we have to thank God. Magkape ka. Kausapin mo ang Panginoon everyday. Para everyday, okay. And put God first in your life everyday. That's what we are always saying here. Diba? Ano yun? Paalala ho sa ating lahat. Diba? Habang may kakayahan pa ho tayo, wag ho nating sayangin. Alam mo, na-realize ko to eh. Kahapon na kahit anong dami ng problema sa buhay mo, ang sabi ng Diyos, enjoy mo. Yung ngayon, ako bahala bukas. Amen? Sayang eh. Kung ikaw ay nagmukmuk,
kahapon, wala rin mangyayari, partner. Pagising mo sa umaga, yun pa rin. Lalo kang magkakasakit. Maglalo kang madidepress. Kaya nga sabi niya, call unto me. Jeremiah, di ba? Yun yung phone number ni Papa Jesus. Yung 33 ba yun? Oo, yung binasa ko nung nakaraan. Na meron pala siyang phone number. Na nasa Bible, it's Jeremiah. It's at 33:3, mga kaibigan. Diba? Tumawag ka sa kanya. Pero hindi gamit ang cellphone. Pero yung number niya. Di po ba, mga kaibigan? Kaya nga sabi nga nila, Darlene, wag daw nating hintayin yung perpektong panahon. Magmahal tayo ngayon, magpatawad tayo ngayon, humingi tayo ng tawad ngayon, mangarap ngayon, enjoy mo yung buhay ngayon. Dahil ang buhay daw ay hindi palaging may babala. Minsan, ang susunod na pagkakataon ay baka hindi na dumating. Hindi totoo yun, partner. Oo. Malaking yung bang, it's not a story, but it's a paalala. Itong nangyari yung pagbagsak ng Air India na eroplano. No? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Malamang sa malamang, bago lumipad yun maayos naman po siguro yun. Kasi kung walang problema, hindi ba? Kung walang problema, o kung may problema man yung eroplano, hindi palili pa rin yan. Pero nagkataon partner, nasa ere na, di ba? Oo. So, ito po isang paalala ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Okay? Nasa araw-araw na buhay natin, para sa ganun man, whatever happens, alam mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon dahil araw-araw nagkakasala ho tayo. Diba? Yung pride natin, yung greed natin, makasarili tayo, naninira tayo ng kapwa natin. Yun po yung pagdasal natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po ba? At yun nga, habang buhay ka pa, magpatawad ka na. Patawarin mo na kung sino yung mga nagkasala. Humingi ka ng tawad. Hindi naman ho nakakabawas ng pagkatawang hingi ng tawad Di po ba? Partner? Hindi ho nakakabawas ang pagkatao mo kung ikaw po hihingi ng tawad sa kapwa mo. Dahil hindi natin alam ang bukas. Ito yung sinasabi nila, partner, na hindi mo alam ang bukas. Diba? Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, mga kanyusik, na narito na naman tayo. Diba? Narito na naman tayo. Buhay po tayo, gumagalaw po tayo. Gawin natin ang nararapat, gawin natin kung ano man yung dapat nating gawin, at huwag nating kakalimutan sa buhay natin ang Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. So yun po mga kaibigan, maikli ang buhay. Napakaikli po ng buhay. Repent, habang maaga pa, magbalik loob lahat tayo sa Panginoong Diyos. Diba? Huwag nating baliwalain. Dahil sabi ko nga, hindi mo alam ang bukas. That's a paalala dito po sa nangyari na trahedya. Napakarami hong mga namatay. Diba? Maraming storya dito sa usaping ito. Pero ako, it's a paalala. Alright. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774. Isa pa, maging mabuting tao. Sige, ano ba